Pinipilit ko pong alisin yung kamay ko kaso ang lakas po talaga ng kuryente. Hindi ko po talaga maialis yung kamay ko kahit sobrang lakas na ng persa ko. Hindi po ako makasigaw, wala pong boses lumalabas sa bibig ko kahit gusto kong humingi ng tulong. Ang naiisip ko lang po no na siguro po oras ko na po yung time na yon. Tanggap ko na po kung mamamatay po ako sa araw na yon. Pero isa lang po yung dasal ko na sana hindi po lumapit sa akin yung mga anak ko at hindi madamay po dun sa kuryente. Ang anak. Upo ka, dali. Upo ka, upo. Putol yung daliri ko. Tostado yung kamay ko. Pinaktanin ang galawin yung braso ko. Hindi ko nga alam kung paano pa ako makakapagtrabaho nito. Anak, mabait na rin sa atin ang Diyos. Ginawa naman ng doktor at lahat para maisalba yung daliri mo, pero hindi na talaga kinaya. Pinutol na anak para hindi siya ma-infection at hindi kumalat sa buo mong kamay. Sabi nga ng doktor, swerte daw tayo eh. Lalo ka na. Napakalakas ng voltahe ng kuryente na dumaloy sa katawan mo. Pero tignan mo naman, buhay ka pa rin. Hindi ko nga alam kung makakapaglaba pa ako eh. Pero hindi ko nga alam kung bakit nangyari ito sa akin. Bakit bigla nagkaroon ng live wire dun sa sampayan natin? Anak, pagpasa Diyos na lang natin ang lahat ha. Aksidente lang ang nangyari. Mio, tinanggal mo na ba yung kable dun sa jumper nila? Kahapon pa ate. Eh, buti na nga lang walang nakakita sa akin eh. Tsaka isa pa, hindi naman natin kasalanan eh. Nag-short yung jumper sa sampayan nila. Hindi naman natin yung sinasadya. Kahit na, tayo pa rin yung sisisihin nila. Lalo na pag nalaman nila na nagkabit tayo ng jumper dun sa poste nila. Oo, kaya itiko mo yung bibig mo ha. Dapat walang makakaalam nito. Dapat tayo lang. Sikreto natin to. Pero alam mo, buti nga kay Rosel na yan. Sana tuluyan siyang natustahan, no? Buisit.